At bago maging DILG Secretary, nakilala na si Jesse Robredo dahil sa husay ng kanyang pamumuno bilang alkalde ng lungsod ng Naga. Diyan po yan sa may lalawigan ng Camarines Sur. At sa kabila ng pagkaabala niya sa serbisyo publiko, isa rin siyang huwarang padre de pamilya. Ayon po yan mismo sa kanyang anak. Nakatutok si Ian Cruz. Isang mahusay na public servant at may hindi matatawarang integridad. Ganito ilarawan ng kanyang mga kaibigan at mga katrabaho si DILG Secretary Jesse Robredo. May 27, 1958, ipinanganak sa Naga si Jesse Manalastas Robredo. Honor student siya noong elementarya sa Naga Parochial School. At maging noong siya nagtapos ng high school sa Ateneo de Naga. Nagtapos naman siya sa De La Salle University ng BS Industrial Management Engineering at BS Mechanical Engineering. Nagmaster siya ng Business Administration sa UP Diliman. Sa Harvard University naman siya, nagmaster in Public Administration. Sa edad lang na 20 siyam, naging mayor siya ng Naga City noong 1988. Siyang pinakabatang city mayor sa Pilipinas. 19 na taon niyang pinamuno ng lungsod. Siya ang kauna-unahang mayor sa Pilipinas na ginawaran ng prestihiyosong Ramon Magsaysay Award for Government Service noong taong 2000. Napatunayan daw ni Robredo na ang epektibong pamumuno sa lungsod magagawa kapag pinagkalooban ng kapangyarihan ng mga mamamayan. Noong 2003, nanalo rin ng kanyang panganay na anak na si Jessica May, Aika, ng Grand Prize para sa Ramon Magsaysay Student Essay Competition. Ang Noy High School student na si Aika, isinulat kung sino ang pinakahinahangaan niyang Magsaysay awardee. Walang iba kundi ang kanyang ama. Doon ikinuwento ni Aika na bagamat tutok sa paglilingkod sa bayan ng kanyang ama, ni minsan hindi ito nagkulang ng panahon para sa kanya bilang anak. Lagi raw nilang kasama sa tanghalian at hapunan ng ama, kahit pa kumain na ito dahil kagagaling lang sa kasalan o birthday. Wala raw okasyong hindi mahalaga para kay Robredo, mapa-PTA meeting, recitals o maski ang pagtuturo sa kanya ng assignment sa math. Ang pinakamalaking natutunan daw niya sa kanyang ama, walang maliit o malaking gawain pagdating sa pagtulong sa kapwa. Pagkatapos ng mahabang panahong pagsiservisyo sa Naga, pinamunuan ni Robredo ang DILG noong 2010. Ilang buwan lang nang maging kalihim, naharap siya sa malaking pagsubok dahil sa Manila Bus Hostage Crisis noong Agosto 2010. Naungkat kung sino ang dapat in command noon. At doon, nilinaw ni Pangulo Aquino na acting secretary lang ng DILG si Robredo at mga isyong pang-local government lang ang kanyang dapat tutukan. Si Undersecretary Rico Puno raw ang inatasan niyang mamahala sa mga isyong pampulis. Nag-iwan din ng malaking marka sa mga katutubo si Robredo. Noong 2011, bininyagan siya bilang dato makauyag na nangangahulugang life giver sa makilala North Cotabato. Umangat daw ang buhay ng mga indigenous people o IP nang magpalabas si Robredo ng memorandum circular na nag-uutos na gawing mandatory ang paglalagay ng IP sa sanggunian sa mga local government unit. Nitong Sabado sa Cebu, huling napakinggan si Robredo nang magtalumpati siya sa CIDG Convention. Ang nating umaasa na ang liwanag ng bansang ito ay malapit ng makamit. Maraming salamat po ulit. Magpapaalala po ito. Maraming salamat din sa panayon. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.